Ito pa lang, merong malaking problema. Siyempre, pag narinig mo ang termination by employee, magkakaroon ka ng question mark. Bakit kaya si employee ay i-terminate niya ang kanyang employer? So magkakaroon ka ng question at malamang may mali doon sa kanyang employer kaya i-terminate niya si employer. So welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng mga kababayan natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga iba't ibang panig ng mundo. Ang mga kababayan natin nasa iba't ibang bansa, lalo na sa mga OFW. Salamat sa mga OFW na nasa ibang bansa na nanonood dito sa aking channel at maging dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Na sabi ko sa nakaraang episode na ang pag-uusapan natin ngayon ay kung pwede ba na ang employee ay i-terminate niya ang kanyang employer. Alam niyo ho kasi maraming mga empleyado na nakakaranas ng hindi maganda na trato ng kanilang mga amo sa mga kumpanya na pinagtatrabahuan nila. Okay? Pero ano ang sinasabi ng implementing rules and regulation ng Department of Labor and Employment sa Article 285? Nakasaad doon na ang isang empleyado ay meron siyang karapatan na mag-resign o magbitiw sa kanyang posisyon sa isang kumpanya. Pero kinakailangan magbigay siya ng notice 1 month in advance. Okay? Para yung kanyang employer ay aware siya at makapaghanda siya. Ngayon, kung ang isang empleyado naman ay umalis na lang ng basta-basta, walang paalam, hindi nagbigay ng 1 month advance notice dun sa kanyang employer, si employer ay pwede niyang i-hold yung mga liable ng isang empleyado para panagutin sa mga damages na idinulot ng kanyang pag-alis na walang paalam sa kanyang employer. Ngayon, ang employee pwede niyang i-terminate ang kanyang employer. Ang tawag dito ay termination by employee. Pero titignan natin dito kung ano yung mga grounds sa termination by employee. Termination by employee, ibig sabihin yung empleyado ang mag-terminate sa kanyang employer. So ibig sabihin dito pa lang merong malaking problema. Siyempre
pag narinig mo ang termination by employee, magkakaroon ka ng question mark. Bakit kaya si employee ay ite-terminate niya ang kanyang employer? So magkakaroon ka ng question at malamang may mali doon sa kanyang employer kaya i-terminate niya si employer. Okay? Minsan kasi may mga empleyado na nakakaranas ng mga hindi magaganda at ito yung mga grounds, okay, kung bakit ang isang empleyado ay pwede niyang i-terminate ang kanyang employer. Number 1, serious insult by the employer or his representative on the honor and person of the employee. Minsan kasi yung empleyado nakakaranas na ng mga seryosong pang-iinsulto, okay, binubulyawan sa harap ng mga maraming tao, okay, kinukutya, okay, kung ano-ano na ang pinagagawa ng kanyang employer kahit nasa public place sila. Kung hindi man yung employer ang gumawa nito, yung kanyang sekretary naman. Kasi dahil sekretary siya ni boss, maangas siya, okay, matapang siya kung ano-ano ang pinaggagawa dun sa kapwa niya na empleyado. Number 2, inhuman and unbearable treatment accorded the employee by the employer or his representative. Yung hindi makatao na pagtrato, okay, maraming mga empleyado na nakakaranas ng ganyan, ang nakakaranas ng mga ganyan na estilo ng pagtrato sa mga empleyado ay gaya ng mga security guard, okay. Minsan yung mga branch manager, may mga masusungit na branch manager sa kanilang mga security, okay. Kasi pag security minamaliit kasi ang akala nila ganun-ganun na lang ang trabaho ng isang security guard, pero ito ang malaking kamali ng mga ibang tao. Ang isang security guard nilagay sa isang establishmento hindi para utusan, hindi para ipahiya, hindi para bubulyawan, hindi para maliitin ang kanyang trabaho bilang security guard. Ang isang security guard, nandyan yan sa isang establishmento dahil ang kanyang primary duty ay to serve and to protect, okay. Nandyan ang isang security guard para protektahan niya ang ari-arian ng isang establishmento at pangalagaan niya ang seguridad ng mga empleyado na namamasukan sa nasabing establishmento. Minsan, mga security guard nakakaranas ng mga hindi makatao na trato ng mga branch manager o minsan yung may-ari ng kumpanya. Minsan ginungod-ngod yung mukha sa pader, okay? Yung mga hindi makatarungan na ginagawa sa kanila, o kung hindi man yung may-ari sa kumpanya ang gumagawa nito, yung kanyang sekretary naman o di kaya yung kanyang branch manager, which is hindi talaga maganda dahil meron ho itong masamang epekto sa pagkatao ng isang tao. Number 3, commission of a crime or offense by the employer or his representative against the person of the employee or any
of the immediate members of his family. Minsan yung employer, nasasaktan na niya yung kanyang empleyado, pasapasa na yung iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang empleyado. O di kaya kung hindi man yung empleyado ang ginawa ng hindi maganda, yung kanyang nearest member of the family naman ng empleyado ang ginawa ng hindi maganda. Minsan may mga empleyado nabubulag, lalo na sa mga kasambahay. Merong pinaplansa, okay? Binubulyawan, tapos tinutusok yung kanyang mata. So ayun po yung mga rason, okay, na at dahilan para ang isang employee ay i-terminate niya ang kanyang employer. Number 4, other causes analogous to any of the foregoing. At mga iba pa, okay? Iba pa na kahalintulad ng mga tatlo kong nasabi na bagay-bagay na in reality talaga nangyayari at nararanasan ng mga empleyado sa kanilang pinagtatrabahuan. Ngayon, kung ikaw ay nakakaranas ng mga ganito, pwede mong i-terminate ang inyong employer sa pamamagitan ng inyong pag-alis. Huwag mo nang antayin na ikaw ay mapatay ng inyong employer o yung kanyang sekretary. Okay? Pero kung kayo ay nakakaranas ng mga ganito na estilo ng isang employer o amo, mas maganda na bago kayo umalis sa kumpanya ng inyong employer, dapat pupunta muna kayo sa police station para i-blatter nyo ang inyong ginagawa sa inyo, para meron hong record. Okay? Kasi may mga employer din, kapag ang empleyado nila ay lumayas, hindi nila alam na siya ay lumayas na pala dahil sa kanilang pinagagawa, ang ginagawa nila ay pinapalabas nila na nagnakaw siya kaya umalis. So mas maganda kapag kayo ay nakaranas ng mga pagmamaltrato ng inyong employer at gusto na ninyong umalis dyan sa inyong trabaho, pupunta muna kayo sa police station para i-blatter yung nangyari sa inyo. Okay? Para hindi kayo baliktarin ng inyong employer kung sakasakali man na hanapin kayo at questionin kayo kung bakit kayo umalis. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood. At para sa mga bago, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video dito sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay pagpalain po kayo ng may kapal. Again, ang mga video dito ay hindi po pang legal na advice, kundi mga pang informasyon at pang educational lang po. Kung kayo ay merong espesipikong problema, dumulog po kayo o lumapit kayo sa isang abogado para siya ang maggabay sa inyo at magbigay ng legal assistance po sa inyo kung kayo ay meron kayong
specific na problema. At anyayahan nyo po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya na i-subscribe nila ang aking channel para sila ay magkaroon ng kaunting kaalaman sa kanilang mga karapatan bilang empleyado at magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga iba't ibang batas dito sa ating bansang Pilipinas, para naman hindi tayo mapag-iwanan. Okay? At least kung may mangyari sa atin, alam na natin kung ano ang ating karapatan bilang Filipino citizen. So maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli.